So hello at sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, bibigyan ko kayo ng top features itong Vivo Y21D kung bakit maganda rin siya i-consider i-purchase ngayon 2025. So tara, check natin. Then mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing, pagbili, first impression, 5 reasons natin dito sa Vivo Y21D, and hopefully na-check out nyo na ito nung sale at mura pa rin naman siya as of ngayon sa atin sa online, kaya hanggang mura pa ang Vivo Y21D, dito lang kayo bibili sa ating View Products. Dahil dito sa ating View Products, bagsak presyo lang itong smartphone na to. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-J-Vlog, hanggang mura pa itong smartphone na to, i-grab nyo na yung chance na makakuha ng Vivo Y21D sa bagsak na presyo lang. At meron nga pong up to 1,000 pesos off na voucher ang pwede nyo makuha pag dito kayo bibili sa ating special link sa ating View Products. So, ano nga muna bang SRP ng Vivo Y21D? Ang SRP ng Vivo Y21D ay 7,000 pesos for the 4GB 128. 9,000 pesos for the 6GB 256. Again, ito nga magandang balita sa online, pwede nyo itong makuha ng 5,000 plus. 5 to 6,000 pesos for the 4GB 128. And I think nakuha ko itong Vivo Y21D sa halagang 5,800 pesos. So, good deal din naman siya na ang layo doon sa kanyang SRP kasi ginamitan din natin ng ating special voucher. Kaya kung bibili nyo to sa mall, yan pong sinabi kong SRP ang makukuha nyo. Pag bibili nyo dito sa ating View Products, malaki po ang madi-discount nyo. Libo po ang makukuha nyo. And no worries when it comes sa pagiging skeptical nyo, gumawa rin po ako ng video neto na pagbili sa online. Para rin naman maengganyo yung mga consumers natin na basta sa legit kayo bibili, makukuha nyo naman ng buong buo yung parcel nyo, di ba? So marami rin kasing nagiging skeptical bumili online, pero bumibili kasi sila sa mga hindi legit na tindahan. Meron din naman mga consumers na ako. Ang tagal ko na bumibili since pandemic, 2020, nung nag-pandemic, dito na ako bumibili ng smartphone, ayoko na lumabas ng bahay, at syempre, mas mura talaga sa online. Ang laki nung natitipid ko. So, yan, para maengganyo ang mga consumers natin, kasi sayang din naman po ang discount na makukuha nyo, ang laki din eh. Pwede nyo yung gamitin, yung makukuha nyo yung discount, pang grocery pa, pang kain, di ba? 1,000 plus, malaking tulong na po yan sa mga ibang consumers natin, especially sa mga naghahanap talaga ng smartphone na nasa budget side lang, di ba? Na talagang ang purpose nila sa pagbili is kailangan nila ng smartphone. Kaya gumagawa tayo everyday ng video, everyday ng reviews, everyday na naglalagay tayo ng voucher dito kasi para po maka-discount ang ating mga consumers or ating mga viewers sa ating video. So, yun. Unang top feature na pwede natin makonsider sa Vivo Y21D yung display. So, when it comes sa display nito, I know it's HD plus 720p. I know it's 90Hz screen refresh rate na which is very normal for a price na below 6,000 pesos. So, nakuha natin to ng 6K, pasok siya. Ang nagustuhan ko kasi sa Vivo Y21D, yung kanyang needs of brightness. Yan yung isa ngayon top priority ng mga ibang consumers when buying a smartphone, yung merong mataas na brightness. Kasi yun nga, yung iba ginagamit to sa work, nilalagay nila to sa kanilang motor as a navigating tool para sa work nila na motor taxi riders, delivery riders. Siyempre, parati tayo nasa outdoor. Minsan direct sunlight, di natin makita yung brightness. Dito sa Vivo Y21D, kahit na nasa outdoor, makikita natin talaga ng maganda pa or yung clarity ng display niya is all goods pa. So, yan yung isang napansin kong magandang feature din itong Vivo Y21D, mataas yung needs of brightness niya. Hindi lang yon, naka-punch hole display pa siya at malaki rin yung screen size na pwede ma-offer nitong device na to. Next, yung camera. Sa camera, hindi talaga ako binigo ng Vivo. Kahit mapa-budget, mapa-entry-level, flagship, ang ganda na mapoprovide ng mga photo quality ng Vivo, especially the Vivo Y21D. So, expect nyo when it comes sa kanyang presyo na 5,000, mabibigyan nyo naman ng justice yung kanyang 50 megapixel main camera. And don't expect too much. Mag-base kayo sa quality ng mabibigay ng isang smartphone kung magkano nyo siya nakuha. Again, for a price na 6,000 pesos, compare sa mga ibang brands din, maganda rin naman yung quality na mapoprovide ng Vivo Y21D. Next, ito. Ito nakikita nyo to? I know it's not a big feature, pero maganda rin na additional feature siya. Meron siyang light indicator or LED indicator for charging, for notifications. Parang ito, nagiging red siya kasi nagsisignal na low bat na tong device na to. So, yes, okay naman siya. Very, naman siya, good na merong addition for a budget smartphone na merong mga notification light na nakakamiss na sa mga smartphones before na sobrang luma, even keypad, may mga notification lights tayo.
Nakikita natin na kahit hindi nag-a-appear or hindi bumubukas yung smartphone, eh umiilaw siya, meaning meron tayong kailangan i-check sa ating device. So pag china-charge nyo rin to, umiilaw din siya na, ano yun parang for me, natutuwa lang ako na feature siya. Pero again, it is not a big feature for this smartphone. Pero sa akin, natutuwa lang naman ako. Next is yung design. Napakaganda ng design ng Vivo Y21D. Maraming consumers, of course, na naghahanap din ng smartphone na mayroong magandang design. Design and aesthetic ang top priority nila when buying a smartphone. Maganda rin po i-consider ang Vivo Y21D para sa inyo. Tingnan nyo naman ang design ng smartphone na to. Di ba? Very premium, aesthetic talaga. Asahan nyo na yung pag Vivo smartphone, kahit na mapamura, mapa-mid-range, mapa-flagship, lahat ng na-unbox, nag-game test, na-review ko ng mga Vivo, hindi po ako binigo sa design. So, especially the Vivo Y21D, napakaganda po ng design netong device na to. Pero yun nga lang, when it comes sa kanyang form factor, mapapansin natin na medyo may katabaan nitong smartphone na to kasi malaki po talaga ang battery capacity niya. So yun yung hindi ko pa rin napapansin sa Vivo na hindi pa rin nila napapanipis ang kanilang smartphone compare sa mga ibang smartphone na merong 7,000 mAh battery pero magaan at manipis din naman. And hopefully next sa mga next generation ng Vivo na kahit na malaki yung battery capacity nila, ma-maintain sana nila yung slimness kasi ang ganda ng design pero tas pag nagiging bulky na ganito sa may ibang consumers, syempre off yung gano'n ng bulkiness. Kaya yung mga ibang brands, di ba, napanipisan na sila ngayon. Oh. Yan na ang meta ngayon na panipisan na ng mga smartphones. Pagaanan na, kumbaga. Yun lang naman na napansin ko dito sa Vivo Y21D. Medyo bulky siya. Pero the design, outstanding. Next, yung battery. Tulad ng sinabi ko sa inyo, reason nito bakit mataba at mabigat dahil malaki po ang battery nito. Nasa 6,500 mAh na removable battery. So, ito yung isa sa big feature ng Vivo Y21D, yung kanyang large battery capacity. Biruin mo 6.5. Ang laki po niyan. Tapos, hindi pa tayo nagtatapos dyan dahil ang taas din ng charging rate niya, 44 watt fast charging rate. So, again, tulad na sinabi ko sa ibang review ko, pinaka the best for me or satisfied na nga ako pag tinerno mo sa 6K battery pataas is 33 watts. Ito, sinobrahan pa, 44 watt fast charging rate. So, mabilis din naman full charge yung 6,500 mAh battery na itong si Vivo Y21D. And yes, based on my experience while using the smartphone or nagda-download tayo ng mga games, very outstanding yung kanyang standby time din. Next is ito, ang big feature ng Vivo Y21D. Ang rating po neto or ang ingress protection neto is IP68 or IP69 water and dust resistant. So, ang water protection neto ay pareho po sa mga flagship devices ngayon ng Android and iOS like the iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, Samsung Galaxy S25 Ultra na merong IP68 water and dust resistant. Yang ganyang rating po ang legit na pwedeng malublob sa tubig. Meron po mga water resistant na pwede masubmerge sa tubig. IP67 pataas ay pwede po malublob sa tubig ng mga water resistant with certain limitation. Siyempre, meron lang siyang certain time and certain depth na pwede nyo pong malublob sa tubig ang mga may ingress protection 67 and 69. Dahil hindi po sila waterproof, water resistant lang sila kaya may limitation pa rin. So, okay siya for accidental drop. Pag nalublob nyo sa tubig, 30 minutes fresh water, magso-survive ang IP68 na protection. Again, marami rin ako nakikita sa online na hindi siya pwede malublob sa swimming pool. Yes, hindi talaga siya pwede malublob sa tubig, sa swimming pool or sa mga may chlorine or sa salt water. Pero again, yung mga ganong instance, hindi po nire-recommend like na matagal. Kasi di ba pwede nyo malublob sa tubig sa fresh water ng 30 minutes, magso-survive siya. Pero pag nilublob nyo to sa swimming pool ng 30 minutes, like sa fresh water, there's a possibility na mako-compromise siya kasi magko-corrode siya kasi may mga chemicals ang pool. Pero kung saglit lang naman, to take underwater shots, di ba? A few minutes, or kasi sino ba naman ang taong ilulublob mo to sa tubig ng hininga mo? 2 minutes, di ba? I don't think so. Yung iba, ginagamit to sa pool to take underwater shot ng very, very slight lang naman na time, tapos iaahon din. Yung iba, dinadala to sa swimming pool, pero hindi po nila nilulublob or binubulsa yung smartphone. Kasi, syempre, hindi po talaga recommended yan. Ako, pag nagsiswimming ako, dinadala ko iPhone ko sa swimming pool. Pero, hindi ko sila totally nilulublob. Hawak ko sila. Tapos, magte-take out ng underwater shot, doon ko sila nilulublob. Pero pag hindi ko naman ginagamit, hawak-hawak ko siya sa pool na nakaganyan. Minsan, nilalagay ko pa nga sa ulo kasi I know na hindi siya pwede matagal malublob sa may chlorine.
Again mga ka-J-Vlog, tanggalin nyo na yung ganyang mga na fresh water. Yes, fresh water talaga siya for 30 minutes. Pero pwede nyo naman siya masubmerge sa mga tubig. Basta saglit lang naman like yung may mga chlorine. Pero salt water is a big no-no. Alam nyo kung bakit? Ang salt water, syempre pag minicroscope mo yan, marami yung mga elements sa, diba, sa tubig na yan na pwede mag-compromise or pumasok sa device nyo, especially sa screen. Baka magasgasan yan. Kasi may mga butil-butil yan, di ba? Kasi yun nga, salt water siya. So again mga ka-J-Vlog, sa ating full review, isa-submerge natin sa water etong Vivo Y21D. So kung interested kayo dito sa smartphone na to, ayan yung ating mga top features. Napaka-solid din na device, pero again, for the 4GB of RAM, marami ngayon magiging skeptical dito. Yes, 4GB of RAM is a big no-no for its price, pero marami rin siyang mga specifications na bumawi rin naman. Pero sa iba, is top priority RAM, hindi ko po marerecommend ang Vivo Y21D sa inyo kasi ang top priority nyo is RAM. Pero syempre sa ating game test, sa ating review, papakita natin kung possible pa ba ang 4GB of RAM for gaming, kasi marami na ako na-test ngayon ng 4GB of RAM na meet naman ng expectation ko sa gaming. Hopefully, sa Vivo Y21D, ganun din. So kung interested kayo dito sa smartphone na to, again, dito na kayo bibili sa ating View products dahil up to 1,000 pesos off na voucher ang pwede nyo makuha upon checkout dito sa Vivo Y21.